Dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Easter Sunday sa lahat. Okay? Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, andito na naman sa RMN Dipolog DXDR 981 AM sa inyong mga radyo, 94.1 FM. Okay. Ang panahon na katulad nito, iba-iba siguro ang nasa isip natin. Okay. Isa sa iisipin ng tao ay tungkol sa kung ang paggunita ba nito, itong Easter Sunday, na isa sa mga ginugunita ng mga Katoliko na katulad ko. Ang hindi naman katanggap-tanggap sa ibang mga kapatid na nasa ibang pananampalataya. May mga nagsasabi na, may utos ba sa Biblia? O mababasa ba sa Biblia na ang Panginoong Diyos ay nagsusugo sa atin na gunitain ang araw ng pagkabuhay muli o resurrection ng ating Panginoong Hesukristo? Isa ito sa mga tanong o objeksyon ng ating mga kapatid na humihiwalay na sa atin o mga hindi Katoliko na ngayon. Isa ito sa pinapakita nilang justification kung bakit iniwanan nila ang Roman Catholic religion. Dahil katulad nito, may mga paggunita o pagsiselebrate na hindi naman utos sa Biblia. Bakit gunitain natin o mag-celebrate tayo ng Resurrection Day o pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo? Wala namang utos sa Biblia na ipagdiwang ito. Ang ating paliwanag sagot nito wala ding mababasa sa Biblia na ang lahat na gagawin natin ay kailangang babasahin sa Biblia. Magkaliliwanagan tayo nito mga kapatid at mga magulang. Dahil kung ganon, na lahat ng gagawin natin ay kailangang may mababasang letra por letrang nag-utos ang Panginoon na gagawin ito, siguro wala naman sigurong relihiyon o wala naman sigurong samahan ngayon sa paniniwala ang ang nakatama. Dahil kung isahin natin ang mga ginagawa natin, mga Katoliko man o hindi Katoliko, may mga ginagawa tayo ngayon na wala pa sa panahon ng mga apostol. Ibig sabihin, wala pang ganun noon. Ito halimbawa, itong radio station.
itong internet o social media, mga ginagamit natin ngayon, modern communication. No? Wala pa ito noon. Sasabihin ba nating bawal ang mga ito dahil wala pa ito sa panahon ng mga apostol? At isa pa, kung ating babasahin ng Biblia, wala namang kahit na isang apostol ang nagsasabi na kailangan ang lahat ng mga ginagawa natin, mga selebrasyon natin ay may utos o mababasa iyan lahat sa Biblia. Walang ganong turo, walang ganong aral sa Biblia. In fact, kung ating babasahin halimbawa ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo Kapitulo 16 at saka versikulo 19, no? Mateo 16:19, ito ang authority o kapangyarihan ng holder of the keys. Kapangyarihan ng Vicar of Christ na ang ating ibig sabihin, halimbawa, si Apostol Pedro, ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro bilang pinagkakatiwalaan ng susi? Ang sabi niya kay Pedro, Pedro, ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbabawal mo at ipagpahintulot, ipagbabawal ito at ipahintulot din sa langit. So, tandaan ito. Kung ano daw ang ipagbawal ni Apostol Pedro at ipahintulot, ipagbawal at ipahintulot din sa langit, ano ba ang ibig sabihin nito? No? Pagkatapos niyang sinabihan na, Pedro, ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kung hindi pa ninyo alam, ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ibig sabihin nito, kapangyarihan. Authority ito o kapangyarihan ito sa Diyos na kaniyang ipagamit sa taong susuguin niyang maging leader o maging universal pastor o Vicar of Christ, representative ng Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi ito ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, matapos niyang tatagin o matapos niyang sinabi ang pagtatag niya ng kaharian dito sa lupa, ang simbahan o iglesia. Sa Mateo 16:18, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro? Di ba? Pedro o Simon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatagin ko ang aking iglesia o kaharian na ang kapangyarihan ng Hades ay hindi makapanaig sa iglesia na ito. Ibig sabihin, very victorious ang iglesia na ito o simbahan na ito. Hindi po ito magigiba. Matibay. At right after sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro ang pagtatag niya ng iglesyang matitibay, hindi mapanaig ng Hades o kadiliman, yun na ang sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Actually, may biblical background ito sa matandang tipan. No? Kung hindi pa ninyo alam, babasahin ninyo ang Isaias Kapitulo 22. Isaias 22, versikulo 21 hanggang 22 na may isang prime minister o second in command ng hari o king na pinagkatiwalaan ng susi na ibig sabihin kapangyarihan sa pagka-leader. Second in command ng hari o prime minister ng hari. Noon pa sa matandang tipan,
yung mga kaharian, halimbawa kaharian ni David, at may isang hari pa na kung hindi ako nakakalimutan, si King Hezekiah, no? King Hezekiah, na ang kanyang pinagkatiwalaan ng susi ay yung si Shebna. Pero si Shebna ay isang hindi mabubuting leader. Hindi mabubuting prime minister. Isa ito sa mga patunay natin, no, sa ating paniniwalang Katoliko na hindi po ibig sabihin na kapag leader ka, hindi ka na magkakamali ng personal o hindi ka na magkakasala. Bakit sinabi ko ito? Dahil may mga kapatid tayong mga hindi Katoliko. Halimbawa, may kaibigan akong Seventh-day Adventist, hindi ko lang papangalanan. Siguro alam ninyo, kung palagi kayong makikinig, manunood sa live streaming ng RMN Dipolog, no? May kakilala akong Seventh-day Adventist apologist o isang evangelist na nakadibate ko dito sa RMN Dipolog. May komento siya na sinasagot naman natin at ating i-refresh o ating latag din ngayon, no? Kung especially sa mga hindi pa nakaalam sa sagot natin at paliwanag natin na itong papacy, leadership ng mga papa natin, may komento siya, may kino-quote pa siyang libro ng history na may mga bad popes in history. Hindi naman natin ito hindi naman natin ito dinideny. Alam natin na sa history at nasa mga encyclopedia pa ito ng Katoliko. Encyclopedia Britannica halimbawa, may mga history ng mga pope natin, ng mga leader ng simbahan natin na hinahahayag, binabalita, pinapaalam kung ano ang history ng mga leader ng ating simbahan, ng mga pope natin. Totoong may mga bad popes tayo. Pero kung ating bilangin, kakaunti na sila kung ikumpara sa mga mabubuting popes natin. Okay. Basahin ninyo ang history at malaman ninyo. Mabilang lang. Mabilang lang ang mga popes na bad ang kanilang personal na buhay, no? Siguro hindi ako nagkakamali, mga hindi aabot ng 10. Okay. Siguro kung kayo, magbasa kayo ng history. Hindi aabot ng 10 ang mga bad popes in history. Ang iba naman, kung totoong iglesia o kaharian ni Kristo ang Iglesia Katolika, bakit inaalaw? Mag-alaw ba ang Diyos na may mga leader ng simbahan na personally hindi katanggap-tanggap? Isang halimbawa nito, sino ang nagpipili sa lahat ng mga apostol? Ang Panginoong Hesukristo ang Panginoong Hesukristo ang nagpipili sa lahat ng mga apostol. Even Judas. Si Judas naging apostol. Hindi ba nakagawa ng masama personally si Judas? Nagbetray siya sa Panginoon. Isa ito sa halimbawa na kung pipiliin tayo ng Diyos na maging isa sa mga susuguin niya, hindi po ibig sabihin na para ka ng robot na hindi ka na mag-deviate o makagawa ng kung anong gusto mo. Di ba? Dahil ang tao ay hindi ginawa ng Diyos na parang robot, na kung ano ang nakaprogram nito ay hindi ito gagawa ng iba. Ang tao ay may free will. Ibig sabihin, pwedeng susunod ang tao sa Diyos na creator niya, pwede ding maghindi siya o hindi siya hindi siya gagawa kung ano ang gusto. Ano ang will ng kanyang creator, ang Panginoong Diyos. So, yan, sa apostoles, sa mga apostoles pa nga, may Judas na. Ibig sabihin, nag-allow ang Diyos, nag-allow ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga susuguin dito sa lupa, pwede silang magkasala.
At yun din, no, yung sa Old Testament, no, yung mga kaharian noon na kinukut ko ang libro ni Isaiah, aklat ni Isaiah, Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22. Sa panahong iyon, may haring nagngangalang King Hezekiah na ang kaniyang prime minister o pinagkatiwalaan ng susi isang na hindi mabuting leader, yung si Shebna. Kaya nga pinapalitan siya, no? Pinapalitan siya pinapalitan siya ni Eliakim. Munti kong nakalimutan, no? Ang sabi ng Diyos sa kanya, Eliakim, kunin ko ang susi. Kukunin ko ang susi, o ibig sabihin ang authority o ang kapangyarihan mo, Shebna, kukunin ko, ibigay ko kay Eliakim ang susing ito. So, ibig sabihin, papalitan siya bilang holder of the keys, no? Si Shebna. Papalitan siya ni Eliakim. Si Eliakim na naman ang maghawak ng susi. Ibig sabihin, siya na naman ang maging prime minister o second in command to the king. At ano ang sabi? Ganon din yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro nang binigyan siya ng mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang ipagbawal mo at ipagbawal at ipagpahintulot din sa langit. Sa Catholic exegesis, mga kapatid at mga magulang, ibig sabihin, ikaw ay ginawang second in command to the king. Second in command to the king. Kaya tama ang aral Katoliko na sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian. Na ibig sabihin, siya ang second in command to the king. Sino ba ang king? Sino ba ang hari sa kaharian ni Kristo? Siyempre siya. Ang tanong, sino ang prime minister niya? O yung right hand niya? Mga kapatid at mga magulang, ito ang palagi niyong iisipin. Ang simbahan o church na itinatag ng Panginoong Jesucristo, ano ito? Kaharian ito. Pag sinabing kaharian, hindi po ito matawag na kaharian kung walang hari. Di ba? Hindi po ito matawag na kaharian kung walang hari. At hindi din matawag na kaharian kung hari lang at walang mga sakop niya. Di ba? Kung may hari, may kaharian. At ang kaharian o ang hari, may right hand ito o gagawing representative. O yun na, sa kaharian ng mga Hudyo noon, ganun din. Kaya nga, kung uunawain natin yung mga susi ng kaharian na ibinigay, ipinagkatiwala ng Panginoon kay San Pedro, ito ay malinaw na si Pedro o ang katungkulan ni Pedro ay Vicar of Jesus Christ, representative of Jesus Christ. Ano ang sabi? Pedro, ano man ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Bakit refresh natin ito? Bakit sinasabi natin ang mga ito, mga kapatid at mga magulang? Dahil ito ang dahilan kung bakit, kung ano man ang gagawin ng mga selebrasyon o mga paggugunita, mga anniversaries o ano mga selebrasyon na gagawin ng simbahang Katoliko, iaprobado ito ng langit. Bakit aprobado ng langit? Huwag niyong kakalimutan ang kapangyarihan ng leader ng simbahan. Mateo 16:19. Ano man ang ipagbawal mo at ipahintulot, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. At dahil hindi nag-iisa si Pedro sa pagiging leader o worker niya sa kaharian o vineyard of God o hadi ng Diyos dito sa lupa, ang simbahan, hindi siya nag-iisa sa yung pamamahala nito. May mga kasama siya mga naging apostol din. Kaya nga sinabi ito na
ang kapangyarihang ito na may kasama siya sa Mateo 18:18. Lahat ng mga apostol sinasabihan ng Panginoong Hesukristo, anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo. Sa talatang ito, lahat na sila. Lahat na sila sinabihan. Lahat ng mga apostol sinabihan ng Panginoong Hesukristo, anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Ito ang kapangyarihan ng mga apostol na may isang chief na yung holder of the keys, yung tungkulin ni Pedro. Kung hindi pa ninyo alam, uulitin ko, ang mga apostol na may chief, yung may chief, yung binigyan ng susi si Pedro, mahalin tulad natin ito sa ating Supreme Court. Kailangang malaman ninyo ito kung hindi pa ninyo alam. Parang wag na ninyong buburahin sa inyong isip na kung Biblia ang ating aaralin, wag niyong kakalimutan na hindi po tayo ang Supreme Court sa pagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, hindi po tayo ang sa Bisaya pa magbuot. Hindi po tayo ang final arbiter, kung ang pag-usapan na Bible interpretation. Ang ating final arbiter kung sino ang binigyan ng authority ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating gobyerno nga, may Supreme Court tayo na maghahayag ng definitive statement, decision. Hindi po kahit na sino na lang. Kung ano ang pasya ng Supreme Court sa ating batas, ito ang susundin. Hindi po kahit na sino. Ganon din sa Biblia. Kung sino ang binigyan ng susi at kung sino ang nakasunod sa authority ng binigyan ng susi, doon tayo papabor sa kung ano ang interpretasyon sa Biblia. Dahil kung kahit na sino na lang ang ating papaniwalaan, watak-watak po tayo sa paniniwala niyan, mga kapatid at mga magulang. So, si Pedro. At kung babasahin natin ang Acts chapter 1 verse 20. Okay, Gawa 1:20. Ang tungkulin o office sa Ingles, ang tungkulin kung mabakante may papalit nito. Kaya nga dapat nating alamin kung sino ang successor ni Pedro bilang holder of the keys. Importanteng tungkulin nito, mga kapatid at mga magulang. At malaman lang natin ito sa list of popes mula kay Pedro. At ang unang pinili ni Kristo si Pedro. Pinapahiwatig niya ito, mga kapatid at mga magulang. So, nasa simbahang Katoliko ang leader na itinalaga ng Panginoong Kristo na ito'y pinapalitan kung babakante. May papalit sa posisyon ni Pedro, yung mga popes natin. So, ano ang kapangyarihan nila ng Supreme Court ng Biblia? Ang mga apostol, alamin natin sa ating panahon kung sino ang nakasucceed. Sino ang kahalili ni Pedro sa tungkulin? Mga popes ng Simbahang Katoliko. At yung mga apostol, mga bishops ng Simbahang Katoliko. So kung anuman ang ipagbawal at ipahintulot nila, dapat tayong mag-agree nito. Dahil mag-agree ang langit. Mateo 18:18. Kaya nga yung mga council ng simbahan, wag po tayong mag-disagree. May president tayo nito, yung Council of Jerusalem. Kung naniwala tayo nito, lahat ng council na gagawin ng simbahang ito, papaniwalaan natin. So kaya nga, kung gusto tayong maging faithful sa simbahan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng desisyon ng mga council natin, officially, tatanggapin natin. Dahil kung may isa tayong council na hindi papaniwalaan, hindi po natin sinusunod ang gospel. Dahil ang simbahan ay katawan ni Kristo. Ibig sabihin, kung ano ang desisyon, ano ang pasya ng simbahan, desisyon ito ni Kristo. Katawan ni Kristo kasi ang simbahan. So kung hindi tayo naniniwala sa mga desisyon ng mga council, katulad nito, may mga celebration tayo, isa na nito, itong resurrection. Kung hindi tayo nakikiisa
sa simbahan sa pag-celebrate, paggunita sa resurrection ng Panginoon, matatawag ba tayong totoong Kristiyano na may ginagawa tayo sa ating pananampalataya at hindi tayo nakikiisa? Sino ang gusto nating maging kaisa? Wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Again, Happy Easter Sunday sa lahat! En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Pirit, Batang San Miguel. Igawas! Mag-istorya tayo.